Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, mga kababayan, itong statement ni Attorney Kaufman, yung lead counsel ng defense ni Duterte sa ICC, nagko-contradict o bumabangga doon sa mismong mga statements ng mga anak ni Duterte, sila Kitty Duterte at saka sila Sara Duterte. Kahit nila Pulong at ni Basti Duterte. Tungkol sa ano ba talaga ang kalagayan ni Duterte? Malubha ba ang kalagayan niya na unfit na siya for trial? Hindi na siya pwedeng makapaglahok sa trial? Ang sabi kasi ni Kaufman, unfit for trial, malubha na ang kalagayan. Hindi niya na nga daw maalala yung mga mahahalagang pangyayari sa kanyang buhay. Hindi niya na daw nga nakikilala yung kanyang pamilya, yung kanyang mga anak, yung kanyang pamilya, hindi na daw maalala ni hindi na nga daw alam ni Duterte kung anong rason, anong dahilan, bakit siya nandun sa ICC. Kaya sabi ni Kaufman, kailangan itigil na ang indefinitely, i-postpone na ang paglilitis kay Duterte. Pero, yung sinasabi na yan ni Kaufman, bumabangga yan sa mismong mga sinasabi nila Sara Duterte, nila Kitty Duterte, at nila Pulong at nila Baste. Kapag lumalabas sila Kitty Duterte at sila Sara Duterte galing doon sa pagbisita sa kanilang ama, nagla-live sila doon sa mga supporters nila. At laging ang sinasabi naman nila, nakausap daw nila ang kanilang ama, okay naman daw ito. Siyempre, daw ito, medyo pumayat. Pero, overall o sa kabuuan, naman ito? Maayos naman. O ang sabi nga ni Kitty Duterte, September 9 lang September 9 lang. Ay sabi niya, normal naman na sa edad na 80, mayroon talaga siyang mga mararamdaman, physical na mga nararamdaman, dala ng kanyang edad. Pero sa kabuuan, okay naman siya. Wala namang problema. Walang dapat ipag-alala. 80, ma'am. Of course, pag 80 ka, you have like ailments, a lot of ailments, no? Sakit yung likod, may diabetes. So, I think it's yung mga normal ailments for an 80-year-old, hindi naman yung something that we have to really worry about. Yeah, sa RTL News sa Netherlands. But for an 80-year-old, he is pretty strong. Ang linaw ng sinabi na yan ni Kitty Duterte. September 9 yan. September 9, nung isang araw lang. Si Sara Duterte din, ganun din ang sinabi. Sabi ni Sara Duterte, pinatawag daw siya ng kanilang ama, ni Digong, ni Duterte. Gusto silang makausap sabay-sabay. Okay naman daw ang naging pag-uusap nila. Wala naman daw problema. Una po, meron bang special reason na request na kayo na sabay-sabay? At ano yung mensahe niya sa inyo na nabuo kayo ngayon sa inyong dalaw? Yes, oo. Mga last month siguro yun, no? Nagsabi siya kay Veronica, kay Kitty, na gusto niya sana na personal kami makausap. Kaming apat na magkakapatid at meron siyang mga sasabihin. So nag-schedule kami ngayon na nandito kaming tatlo during sa shift or sa time kung kailan na bibisita si Kitty. Sinunod namin yung schedule niya kasi siya yung may pasok sa school. So sumabay kami sa kanya. Tapos ayun, binigyan kami, nagpapasalamat kami sa ICC, sa detention unit dahil pinayagan nila na 4 na adults sabay-sabay na bumisita. Meron kasing limit sila sa pagbisita. But binigyan nila kami ng isang araw na sabay-sabay kami 4 na magbisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano pong mensahe niya sa inyong 4? Yung masishare niyo lang, hindi naman masyado personal. As a father, yun yung message niya bilang ama, personal na buhay namin at sa politika, no? Personal na buhay, buhay ng pamilya at buhay namin sa politika. So yun yung mga general topics na napag-usapan kanina. Anything you can share po, lalo na sa politika? Well, wala naman.
Nothing about the future, no? No concrete plans about the future. Pero napapag-usapan lang kung ano yung mga nangyayari ngayon at ano yung posibleng mangyari bukas sa susunod na taon in 3 years from now. So yun yung mga napag-usapan. VP Inday, what is the reaction of your father when he saw his 4 children for the very first time since his illegal detention inside the ICC detention facility? Masaya siya. He's been informed of it since Friday of last week, nung 3 na kami ang bumisita at sinabihan na siya na nag-aantay na lang ng isa. And Wednesday this week, meron kaming approved visit na kaming 4. So masaya siya na nakakausap niya kami. At medyo maingay kanina kasi 4 sabay-sabay na nagsasalita. At some point, sinabi ni Basti na hindi na ako magsasalita kasi walang nakikinig sa akin. So, medyo siguro na-miss niya yung ganon na discussions, na labo-labo, sabay-sabay nagsasalita lahat. At masaya siya na nakabisita kami ng 4. VP Inday, how's the health situation of your father? Okay naman siya. Kanina, chinek namin siya. Minasahe siya for 1.5 hours ni Congressman Pulong Duterte. So, minasahe yung 2 paa niya. And then, inano yung circulation because napansin niya no, na medyo gray, ashen gray yung kanyang isang paa. So, minasahe ng maayos para maayos din yung circulation. Minasahe yung 2 arms niya, yung likod niya. Pero, so, baliktad ito sa sinasabi ni Kaufman. Sabi ni Kaufman, hindi na makilala yung mga anak. Hindi na makilala yung kanyang pamilya. Ano ba talaga, Kaufman? Masyado kang nagsisinungaling ka sa ICC, sa korte. Dapat malaman ito ng korte na nagkukontradict ang sinasabi ni Kaufman sa kanyang mga sinasubmit sa korte, sinasabi sa korte, at dun sa sinasabi ng pamilya mismo ni Duterte. Hindi sila consistent, nagbabanggaan. Na-obvious na nagdadrama sila. Nagdadrama sila para makuha nga yung simpatsya ng mga judges ng pre-trial chamber. Pero sa mamamayang Pilipino kasi, alam na yung style ng mga na yan ng Duterte. Alam na yan. Pambubudol na naman yan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.